Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Ang araw po na ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin na naway makita natin palagi ang presensya ng Diyos sa ating pag-iral. Sa mga pagkakataon na tila hindi natin ito nabibigyan ng pagpapahalaga, humingi muna tayo ngayon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kakagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipi ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay
nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Iyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nakakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi niyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin ka sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Eternal happiness is inevitable if we choose to live in God's presence. Mga minamahal na mga kapatid, hindi po natin maitatanggi na marami po sa mga tao ngayon ay tila ipinaubaya na ang kanilang kapalaran sa buhay base sa mga makamundong kaalaman o kaisipan. Halimbawa po, nandyan po ang iba't ibang posts sa social media, lalo tigit sa Facebook, ng larawan ng isang wallet na may maraming pera, na kung saan sinasabi na kung sino man daw po ang mag-share nito ay dadami din ang kanyang pera sa kanyang wallet. Ngayon, ang tanong ko po, sa mga nag-share nito, dumami ba ang inyong pera ng paupo-upo o patayo-tayo lang? Kung dumami po, eh di wow. Kung hindi naman po, eh di baka kayo'y nabudol lamang. Marami rin po sa mga tao ngayon ang nahumaling din sa pagbabasa ng mga horoscope o kaya naman po sa paniniwala sa feng shui. Kahit po sa pagpapabless ng bahay, marami po dito sa atin nagpapaschedule. Pero ang laging tinataon, dapat daw kapag kabilugan ng buwan at meron pang pinipiling oras para daw mas lalong maging maswerte yung mga taong maninirahan sa isang bahay. Tinan po ninyo, pinaghahalo po yung pananampalataya at yung paniniwala sa feng shui. Kaya po hindi po katakataka na meron pong mga bahay na katabi po ng imahe ng kanilang Santo Niño sa altar ay yung pusa po na laging kumakaway ng kumakaway. Hindi po ba? Hindi lang po sa mga tahanan, kahit po sa mga pamilihan ngayon, makakakita kayo ng mga ganitong sitwasyon. At marami rin po sa ating panahon ngayon, ang mga naglalabas ang mga manghuhula na nakikita daw ang galaw at kilos ng buwan at bituin at nakikita kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Iba't iba pong mga makamundong kaalaman at kaisipan. Pero ang nakakalungkot po dito, marami po sa mga kapwa Katoliko natin ang talaga namang naniniwala dito at talaga namang naglalaan ng kanilang oras sa mga ito.
Sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat sa ating mabuting balitang napakinggan ngayong araw na ito, inilarawan po sa atin ng tagpo na kung saan tila po baga ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag ng mga mabibigat na salita laban sa mga mapagpaimbabaw. Sapagkat sabi niya, napakagaling ninyo na magbasa ng iba't ibang palatandaan sa kapaligiran. Ngunit hindi naman nila makita o maramdaman ang tanda ng kasalukuyang panahon. Ano po ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo? Mga minamahal mga kapatid, sinasabi lamang po ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin na walang bagay na nilikha ang Diyos na hindi nagtataglay ng kanyang presensya. Uulitin ko po, walang bagay na nilikha ang Diyos na hindi nagtataglay ng kanyang presensya. Saan man tayo bumaling, saan man tayo dumako, saan man tayo magtungo, maari nating makita at maramdaman ang presensya ng Diyos mula sa mga bagay na kanyang nilikha. At ano pong ibig sabihin nito? Palaging nangungusap sa atin at palaging kumikilos ang mapagpalang kamay ng Diyos sa bawat yugto ng buhay natin. Sa makatuwid, mga kapatid, itinuturo at ipinapaalala lamang sa atin ngayon na nawa, masigit po nating makita kung ano ang mabuti at maganda sa ating buhay. Mas piliin nating palaging makita yung mabuti at maganda. Mas higit nawa nating bigyan ng pansin kung ano talaga yung tunay na mahalaga sa ating pag-iral. Huwag daw po nating ituon yung ating sarili. Huwag po nating pag-aksayahan ng oras, panahon at sandali yung mga walang kakwenta-kwentang mga bagay sa ating buhay. Sa halip, hanapin palagi natin ang Diyos sa mga ginagawa natin, sa mga pinagkakaabalahan natin at sigurado, ang buhay natin ay matitiwasay. Napakahalaga po ng mga bagay na ito na aking binabanggit, sapagkat pagbali-balik na rin man po natin ang katotohanan, hindi po natin maisasantabi na darating at darating ang takdang panahon naharap po tayo sa ating Panginoong Diyos sa katapusan ng ating buhay. At ano ang kanyang magiging basihan ng kanyang paghuhukom sa atin? Walang iba kung hindi kung ano ang mabutit magandang ginawa natin dito sa mundong ating ginagalawan nung tayo'y nabubuhay pa. Yes, my dear friends, we are all accountable to God. He will judge us on how we use our God-given time, talents, and treasures in life. Kaya naman ngayon pa lamang, makita nawa natin na hindi po tayo tinatakot ng Diyos, kundi makita nawa po natin na ang Diyos ay hindi nagsasawang magpaalala sa atin, hindi nagsasawa na magpaalalang ituon natin ang ating mga sarili sa Kanya at ituon natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa-tao habang may oras pa at hindi pa huli ang lahat ng bagay sa ating buhay. Maging bukas nawa mga kapatid ang ating mga puso't isipan, maging bukas ang ating kalooban, hindi sa mga makamundong bagay na magbibigay sa atin ng pansamantala at panandaliang kaligayahan. Kung hindi, ituon po natin ang buo nating pagkatao sa presensya ni Kristo na ang dulot sa atin ay walang hanggang kagalakan. Tandaan po natin palagi mga minamahal na mga kapatid, eternal happiness is inevitable if we choose to live in God's presence. Amen.
Sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo sa araw ng kanyang pagbabalik. Dumulog tayo sa Ama habang nananalangin, naghahanda at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway tumugon sa panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos upang bigyang tuldok ang giyera at suklam, paniniil at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Tayo naway mas higit na maging mulat sa presensya ni Kristo sa gitna ng mahihirap at nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit naway mabigyan ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Ang ating mga kaibigan at kamag-anak na yumao naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ihanda mo kami sa iyong paghahari, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin ngayon ang ating mga natatanging mga panalangin sa ating Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ng mga hukbo, ng katandaan mo, kaitaasan, palang naparirito. O sana taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kasama ng mga yumao naming mahal sa buhay na sa misang ito ay aming pinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Antonio ng Padua, San Roque at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay inyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakila at mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.